Jad, ano ang naging paliwanag ni Senator Marcoleta? Bakit niya nais na ipadismiss ang impeachment? Monica, isa sa binigyang diin ni Deputy Senate Majority Leader Senator Marcoleta ay yung hindi pagsunod umano ng House of Representatives sa tamang proseso, kung saan sinabi niya na maraming naging paglabag doon sa mga panuntunan kaugnay doon sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang privilege speech ngayong araw, kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang proseso ng House of Representatives sa pag-i-initiate ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Marcoleta, mayroon umanong paglabag at kakulangan sa tamang pamamaraan o proseso na dapat ay sinunod ng Kamara, kung saan aniya ang mga naunang reklamo ay in-archive na wala sa kanilang patakaran. Dagdag ng senador na hindi agad na-refer sa Speaker at sa Committee on Justice ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Hindi rin aniya na isama ang reklamo sa Order of Business ng House of Representatives sa itinakdang panahon. At wala rin umanong tamang verification sa reklamo dahil wala itong petsa at hindi sumunod sa format na nakasaad sa panuntunan. Dahil dito, nagmosyon ng senador na i-dismiss ang impeachment case laban kay VP Duterte. Has already spoken. The last arbiter of law, it says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Ngunit sa interpellation, tinutulan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang motion ni Senator Marcoleta. Ayon kay Senator Soto, dapat munang antayin ang desisyon ng Korte Suprema sa apela o ipinasang motion for reconsideration ng Kamara. In this regard, we shall wait for the resolution of the MR. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. Binigyang diin din ng Senate Minority Leader na hayaan o antayin ang Supreme Court na i-rectify ang kanilang naging ruling. Aniya kahit pa ang Korte Suprema ay maaaring makagawa ng grave abuse of discretion o culpable violation of the Constitution. Binanggit din ng senador ang panganib kung tuluyang ipagbasura ang impeachment case batay sa isang desisyon na hindi pa pinal at nakabinbin pa ang apela. Ngayon ay ongoing pa rin ang sesyon sa Senado, ngunit isa sa inaasahan ngayong araw ay ang botohan ng mga senador kung susundin ba nila ang desisyon ng Korte Suprema o maghihintay pa sila ng resolusyon sa motion for reconsideration. Monica, nilinaw kanina ni Senator Marcoleta na hindi naman yung reklamo o yung ipinasang mga impeachment complaints ng House of Representatives yung kanilang pinuna dito sa latest ruling nila noong July 25, kundi yung paraan ng House of Representatives ng paghahain nitong mga impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kaya aniya kung nais nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte ay idaan nila ito sa tamang proseso na naaayon din sa batas. At yun yung inaantay natin, Monica, yung magiging botohan ng mga senador kaugnay kung itutuloy ba o madidismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayang muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jad Neresina.